Okay, welcome back sa ating YouTube channel, and for today ay may i-review kong dalawang product, no? Dalawang product ito na sabon. I-review ko lang to kasi nagustuhan ko tong dalawang product na to, no? Which is etong si Silka Papaya, tsaka tong si Likas Papaya. Ayan, unahin natin bigyan ng review si Silka. Si Silka is very thick po siya, no? Yung sabon na to ay hindi agad-agad natutunaw. Kung kayo po ang habol po ninyo ay yung matagal matunaw na sabon, dito po kayo kay Silka Papaya. Okay, ganun din po si Likas Papaya, medyo matagal din po siya matunaw kasi very thick din po yung soap niya, no? Unahin natin si Silka Papaya. Si Silka Papaya is 2 weeks o 3rd week bago po kayo makakita ng pag-whiten o pag-lighten ng inyong mga dark spot. Ang tamang pagbabad po is 2 to 3 minutes lang, yun ay kung kaya nyo, ha. Pero kung hindi nyo po kaya, o namula po yung balat nyo, nagkaroon po kayo ng irritation, kasi hindi naman porke humiyang sa akin, ihiyang po sa inyo. Yan po ang lagi ko sinasabi sa akin mga review, hindi porke humiyang sa iba ay hiyang din po sa inyo, mali po yun, no? Mag-observe din po kayo, pag bumili po kayo ng isang sabon, ibabad nyo muna ng 2 to 5 minutes, pinaka maximum 5 minutes kung kaya nyo. Ngayon kung hindi nyo kaya namula, wag nyo pong gamitin namula ang skin, humapdi, wag nyo nang ituloy kasi hindi po kayo hiyang. Okay, ito naman po si Likas Papaya is maganda rin po siyang gamitin kasi paglabas nyo pa lang ng inyong CR, ay may makikita na kayong result, no? May makikita kayo. Ako, mas okay sa akin si Likas, kasi bakit kamo? Kasi mga first week pa lang nakakita na ako ng magandang result kasi nag-lighten up kagad yung skin ko. Yun nga lang medyo pricey kasi sa dalawa po kasi tsaka pareho po siya may papaya enzyme na ingredient. So ang papaya enzyme ay nakakaputi, no? Pero kung sa pabilisan ng paputi, dito ako kay Likas Papaya. Yun nga lang medyo pricey po siya compare po kay Silka Papaya na napakamura. Sa presyo po mas okay po si Silka Papaya. Si Likas Papaya, okay din naman po yung effect niya, pero medyo mahal nga lang, no? So sa mga may budget, yun po mabibili nila. Pero kung low budget ka po, nagtitipid, dito ka po kay Silka. So sana may natutunan po kayo sa ating maikling ating tutorial for today. Ito po ay base lang naman po sa aking mga paggamit. Si Silka ay 2nd to 3rd week na paggamit ko, at ganyan lang po yung paggamit, soap lang po. Pero kung gusto niyo naman pong gumamit kayo ng face net, yung mga pang scrub, pwede, pero yung mild lang po, kasi hindi po pare-pareho ang ating skin. Ang ating skin sa face, sensitive po yan kumpara sa balat, no? Ang balat po natin sa katawan ay medyo makapal lang konti kumpara po sa ating mukha. Kaya kapag kayo po ay naliligo, wag niyo na po masyadong kinukuskus kasi hindi po recommended po yun, no? Imbes na pumuti, lalong mamula o ma-irritate po, lalo na kung ang soap natin ay medyo harsh o may mga ingredients ng kojic, no? Ang kojic kasi maganda lang po yan kapag may sunblock ka din. Ito nga po pala, no, kahit anong gamitin yung whitening product, kahit gaano pa po kamahal yan, kung hindi kayo sumusunod sa mga skin routine o wala kayong sunblock, pag lumalabas kayo, wala kayong payong, di kayo naka-jacket, yung init pa naman po ngayon, ay mangingitim po talaga kayo. Huwag na kayong umasang pumuti kung sa sarili po natin ay tayo po ay hindi sumusunod sa ating pagpapaputi. Kung gusto nyo talagang bumonggang puti yung maidulot sa inyo ng mga whitening product na binibigay nila sa atin, sumunod din po tayo. Syempre sunod-sunod din po pag may time. Wala namang masama kung magja-jacket ka, magsa-sunblock ka, kasi for your protection po yan, no? So sana may natutunan po kayo.